Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 2:12 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. May nga pon Western Visayas, may nga pon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Mga kabiyanan, Martes ng edisyon kita, Hunyo 9, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag anchorman, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita, subong nga hapon diri sa Radio Pilipinas, Iloilo. Mga kami na makaupod ta diri sa aton nga pagpangalagad ang Regional Director sa Office of Civil Defense 6, Director Raul Fernandez. Ang good paan sang update no sa kung ano bala ang mangin preparasyon sang OCD in kaso nga ti kinahanglan magpadala sa mga rescuers, mga personnel didto sa Mindanao kasunod sang magnitude 7.8 nga linog. Kasakit tanawon no ang mga videos, mga nagkalarumpag nga mga edipisyo, mga lola nga may lola gani nakita nga ginsalbar tong bata, baby. Tanan ubrahon sang tigulang masalbar lang tong bata ng apuya. Damo nang nagkalamatay kag ginakasubo nato no. Kapalabot kita sang simpatya sa mga nagkalamatay, hindi mo mapaktan kung diin ka. Paano ka mag halin? Kabalo, I mean, may duck over and hold kita, pero may mga sitwasyon nga ti ara ka sa alang-alang nga lugar. Kag kamo na nga dapat alistogi kamo kuning kaso nga may linog. Presence of mind gid hindi magpanik. Kay once nagpanik kamo hindi kamo kapaminsar kung anong imo nga pag-aubrahon. Subo nga tuig amo ning pinaka-basko nga linog no, magnitude 7.8. Ang mga kabataan first day of class pa lang na trauma na bangod sini nga linog. Pero ang masubo pagid kay kahapon sang hapon, isa pagid ka kalanusbo nga insidente ang natabo sa Aurora matapos nga nalumos ining duha ka players sang Ateneo de Manila University men's basketball team. Si Divine Adili from Nigeria kag si Rene Baterbonia sang taga-Agusan ini siya. Pero nagampang ini siya for Davao Region sa palarong pambansa. Duha ka tuig na no, 2025 kag 2026 last. Ang participation niya sa palarong pambansa sang 2026. Kag ginkuha ini siya sang Ateneo men's basketball team. Kag mga kabiyanan, ang latest update nga nakuha naton, ang mother ni Rene nga si Rovelyn Baterbonia nag-abot na sa Metro Manila para nga makita ang kasakit no, ang bangkay sang iya bata nga si Rene. Nagatalangison ang nanay nga nagatubang sa mga katapo sang media kag gina-question ining ginahimo nga training sang Ateneo de Manila University
ngati basketball player ang bata ko. Pero ang training do pang military. Diba? Kag aside sina may prior sang natabo no sa sining duwa ka athlete. May mga naggilinuwa nga mga videos, may mga podcast no, isa man ina sa mga ginahimo sa social media nga gina-interview ining mga previous players sang Ateneo de Manila University. Sinday ang Mike Nieto. Mati naghampang naman sa karon sa PBA si Sean Ildefonso kag si Anton Asistio. Mati kung ako yung mag-describe sa training nila, do sobra pa niya sa do hindi na niya basketball training, do wala na niya sa lugar para sa isa ka basketball player nga ipaidalom ini sila sa amo nga training. Pero ang investigation sang Police Regional Office 3 nagagawa nga ti wala man sang foul play. Pero ti ang isa pagid nga ang mga vloggers, di bala, hindi tanan ha, wala naton ginasalalama, hindi tanan. May mga ara nga nag-post na ya sa mga litrato. Mati kumbaga tani may ethics man lang kamo tani nga before nyo na gin-post abi nagkuha kamo da abi sang or bisan tani gin-blur nyo na lang bilang respeto sa pamilya. Galing wala gid sa mga ethics ning pila ka mga naga-video lang bala una pa kamo ya post dira sa pamilya. Halin pa ni Mindanao nga daan nagpadulong ni gani ang nanay niya sa sa governor nila sa Agusan nga pangayo sang bulig. Maimbestigaran gid ining natabo. Pero ting luyag naton may baluan ano ang statement, ano ang paghimuon sang Ateneo de Manila University. Kaya hindi niya bag-o nga training, kumbaga halin pa ni siyang nagliligad nyo ginahimo sa mga players ninyo. Abi ang head coach dira sang men's basketball team no si Tab Baldwin. Nami ini kun maghatag siya sang statement kay siyang head coach. Kung nadumduman sang aton mga tagpalamati, may isa man ka questionable nga training nga ginhimo ang isa ka men's basketball team under the leadership ni Coach Aldin Ayo. Ano pa to? Ang pandemic. Asa sa na tribukaho to, nag-resign siya, kag nagkalalapta na itong mga players, nagsalaylo na itong mga players, kaya ang natabo sa to, why naghampang ang UST. So nagsalaylo itong mga players nila. Ari, nagkapangbay kita sang explanation, ano gid ang natabo. Although ang PSC may himuon man nga investigation, ang Philippine National Police may mga ginahimo man nga investigasyon, kay isa lang ang kabuhi eh. Kag damo gid ang nanugunan sa iya, damo nga mga basketball enthusiasts, basketball players, mga professional players ang nadismaya gid sa natabo, nasubukan gid sa natabo. The likes of Vic Manuel, Don Ontiveros, si PJ Simon, isa man sa mga last niya nga nakaupod ganito sa eroplano antes siya magbiyahe sa abroad to si PJ Simon. Kag dili mo makita nga damo sang pamangkot ang nanay nga amo gito natabo sa bata niya nga ang para sa iya ginaligar niya nati wala na rescue dayon, may mga aligasyon pa nga may weights pa nga naka-attach sa kamot sa abaga kag sa tiil samtang nagalangoy. Diba? So balikan ta ina karon no ang pila ka mga update sa natabo nga insidente kay diri mo makita nga hindi gid manami ang natabo. Makaupunta sa piyak nga linya si Director Raul Fernandez, ang Regional Director ng Office of Civil Defense 6. Director, welcome po sa Radyo Pilipinas. Magandang hapon po. Ay, mayong hapon Paul at sa mga nakikinig sa Radyo Pilipinas.
Sir, isang lindol ang yumanig sa area ng General Santos City at iba pang bahagi ng Mindanao. And malaki-laki, sir, yung damage doon sa area ng General Santos. May mga efforts po tayo, sir, or may mga plans po tayo na in place na in case kailangan nila ng dagdag na mga rescuers doon? Ay, Paul, napuputol ka, no? Napuputol Ay, ka. Director, Ikaw na po tama yung pagkarinig ko, no? Na kung tayo ay may papadalang tulong sa Yes, sir. Region 12. Tama po ba yun? Yes po, sir. Yes po, sir. Yeah, oo. Sa ngayon, ang response operations na natin doon, no? Disaster response operations natin ay pinangungunahan ng ating, of course, ng ating OCD Central sa pamamagitan ng National Interagency Coordinating Cell, no? Nasa Manila siya. So siya yung nangangasiwa niya, no, yung overall sa pamamagitan ng ating Regional Incident Management Team on the ground, led by the Regional Director ng OCD Region 12. So meron hong andun, may mga resource, kasama ko doon yung resource management. At sa ngayon ay ang natasan pang mag-provide, no, ng assistance or augmentation para doon para sa affected region ay yung mga yung mga regional offices natin sa Mindanao, no, particularly si Region 10, si 9, and Caraga, at saka si BARM, no, yung ating yung Bangsamoro autonomous region, mostly Mindanao. So sila muna yung natasan. Ang mga ibang regions, katulad sa atin, ay we were put on standby, no? Kung sakaling kakailanganin pa ng mga resources doon, then that's the time na magpapadala tayo ng tulong. Okay. How prepared po yung Office of Civil Defense sakaling mangailangan yung mga... Yeah, we are prepared naman, through our regional DRRM council natin, yung mga member agencies natin, particularly yung ating disaster response cluster natin headed by the DSWD6. In fact, may sila ngayon, no? May naka-prepare sila ngayong tulong, no? Yung water filtration systems and then family tents ready for transport to Soxargen, sa Gensan. So, inano lang namin ngayon yan. We are coordinating for the availability ng air transport or naval transport natin para madala sa Gensan, So, sa ngayon, nakahanda naman yung ating yung different agencies natin, lalong na may mga capability to conduct yung search and rescue operations, no? Katulad ng Bureau of Fire and then the Philippine Army. And we have also, meron din tayong mga volunteer groups, no? Na meron din capability. So, lang sila, no? They were just alerted. Okay. Kung sakasakaling kinakailangan ng assistance ng bayan ng Gensan. Okay. Ng city, Gensan City. Okay. Sir, na-mention mo, sir, may ipapadala kayong mga tulong doon, sir, sa area ng Gensan. Ano pa, sir, yung mga kailangan natin, sir, para at least malaman ng ating mga kababayan and makakoordinate sila sa opisina? Yung tulong na yan, magmumula yun sa DSWD, no? Okay. DSWD 6, at their own initiative, no? Nag-allocate lang sila ng a portion of their food and non-food items for possible augmentation sa Soxargen. So it was the initiative of the SWD6. So on the part of OCD, wala pa tayong minomobilize na augmentation until such time na magkaroon na ng advice from the central office. Sir, sa nangyaring lindol sa General Santos City, sir? Sir, ano yung
masasabi nating dapat pang gawin ng ating mga kababayan? Kasi sir, itong lindol, hindi natin, hindi natin nape-predict. Yes, that's true, no? Tama ka dyan, tama ka dyan, Paul, no? Isa ito sa mga hindi natin napipredict, no? It can strike any time, no? Yes. Ang natin dyan, kaya nga ang pinakalapan natin dyan is preparedness. Okay. Number one, ang kailangan talagang ma-implement natin, no? Ma-enforce natin at the local government unit, yung natin, strictly enforce, no, yung National Building Code natin. Yung kasi talaga kung matibay yung ating mga infrastruktura, no, mas magiging ligtas yung ating mga kababayan. And DILG, no, sa DILG, meron na silang program for that, yung local infrastructure learning hub na nagsisilbing para parang a venue, no, to collaborate at even capacity building sa mga para may conduct yung infrastructure audit natin. So si DILG yung nagle-lead niyan, and maraming maraming kasama niya mga member agencies. So tututukan yung mga LGUs. Yun talagang yung pinaka-importante, no, na maging earthquake resilient, no, or sabihin natin na earthquake proof, no, yung ating mga gusali. So yun ang yung pinaka-importante. Number two, of course, kailangan natin ihanda yung ating mga kababayan, no. Kaya nga nagkakandak tayo ng quarterly national simultaneous earthquake drill na ngayon ay gagawin natin ngayon June 18, by the way, no. Yes, sir. At ang ating pilot institution ngayon, ang host institution natin, ang yung Western Visayas Medical Center. So yun ang sila yung natin tututukan natin ngayon this coming June 18. And para makita natin yung yung automatic response ng natin, para maging natin yan second nature na kapag nagkaroon nga ng tremor or shaking, alam na ng gagawin natin, no. So nakita natin sa mga mga posting sa social media yung mga naging reaction nung mga tao, and some of them are panicking na, no. We're panicking, and we commend, no, yung naging action ng ating mga guro, no, in calming down yung kanilang yung kanilang mga estudyante, in taking the command, no, pag ng mga estudyante nila. So those are the things, no, na kailangan natin sa mga natin, no, sa mga kababayan natin para maiwasan natin yung mga injuries at mapaghandaan natin ang mga ganitong klaseng trahedya. Okay. Sir, para ma-push itong earthquake resilient, earthquake proof na mga edipisyo dito sa ating sir, ano yung mga nakikita nating dapat gawin para yun nga ma-implement ito, sir? Kasi sa nakikita natin na yung mga lindol, no, may dito sa atin last year yung sa Bogo, ngayong taon naman ito yung napakalakas na yumanig sa atin dito sa area ng Mindanao. Director? Nawawala ka, Paul, eh. Yes. Ang ba yung tanong mo ba regarding kung paano natin na-implement yung Yes, sir. Yes po. yung building code? Yes po, sir. Yes po. Kaya pagdating diyan, yung naka dyan is yung lead dyan is yung DILG. And then yung ating mga LGUs, of course, no, sila yung natin na dapat nila yan, implement na lang yan. What we can do at the regional DRRM Council is to just to enjoin them, no, encourage them. Kasi wala naman tayong regulatory function or policy policy function. So yun lang parati natin na constantly reminding them or enjoining them na strictly implement o enforce itong building code, kasi sila yung nagbibigay ng mga permits. So they really have to strictly enforce this code. Okay. Sir, na-mention mo ang yung NSED natin, second quarter NSED,
yung pilot area sa Western Visayas Medical Center. I believe strategic itong location natin ngayon, sir, kasi ospital and itong WVMC, sir, marami-rami yung pasyenteng kinikater nila. So magandang venue ito para ma-challenge yung ospital kung paano yung response nila in case na magkalindol. Yes, tama ka dyan, Paul, ito, in collaboration din ito, in collaboration with Iloilo City, PRRM County. Okay. Nadula lang si Director Raul Fernandez, no? Pero ang isa gid sa dapat gid nga obrahon sa aton nga mga kauturan ang preparedness. Amo gid ni dapat mangin handa pa gid. Babaskugon pa gid ang preparedness kay hindi mapaktan kung saan o magkalinog anytime pwede. Subong pwede. Or bisan ano nga oras sa Bogo ganito, ano oras na to do nagakatulog na ata ang kadamaan sa aton. Kay kita sa to do manugtulog na kita sang natabo to. Sa Bogo lang yung gina-share natin ng experience, no? Pero hindi lang after sa to sunod-sunod pa ang mga linog. Hasta sa nakasaylo na gani kami diri sa Iloilo Science and Technology University, pila man ka beses nga nauyog ang building. Kami diri sa Radyo Pilipinas, ari kami diri sa ikalimang panalgan sang Student Services Building sa ISATU. So muna nga padayon, no, ang mga preparedness measures. Hindi lang sang isa kay siya kundi tanan dapat kagti gina-credit man ni Director Raul Fernandez, no, ang mga manunudlo sa pag-secure nila sa mga kabataan. So saludo kita, no, sa mga manunudlo dira sa area sa Jensan ngati na ano gid nila, no, na proteksyonan gid nila ang mga kabataan. Balan mo kung ikaw maestra, magpanik ka, kaluluoy ng mga kabataan. So nami gid ang presence of mind ninyo, and we hope nga ang mga manunudlo ta the same man ang ilang ang ilang pagbantay, pag-secure sa mga kabataan para ngati man ni ang at peace man ang mga ginikana nila ngati nagaobra, ang iban may mga nagkalain-lain man nga katungdanan. Kag ang isa pa gid, no, ang natuhoy sa second quarter NSED nga paghiwaton sa June 18 sa Western Visayas Medical Center. So nami gid ni nga location kay nga madamo-damo dira mga kaabyanan ang madamo-damo dira ang pasyente nga ginakita sang ospital nga ina. Minutos magaligid sa takda ang alas 2 sa hapon. Magatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang Red Advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino.
Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon, para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343.
Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, Tulog. laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala
Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Chong 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 pasipol-sipol mga manong sa labas pagtigil at gumalang kaya ikaw sara bibig kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabatok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 50 minutos magaligad sa tagna nga alas 2 sa hapon para nga mo nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Sa gihapon no, sa natabo sa duha ka athlete players ang Ateneo de Manila University. Butang tabi may explanation ang Ateneo sini. Pero ang pinakamasubo nga part sang natabo amo nga hindi mo na mabalik ang kabuhi isang duha ka players. Bisan itagaan mo sang penalidad, may manabat, pero ang kabuhi sang duha ka player nga nagkalamatay hindi na mabalik. I hope matagaan sang kasanagan kay grabe ang future sang bata nga ni sa totoo lang. Kita ko ni halin last year, kita ang gina-expect last year nga mag-champion, magsulod sa finals ang Central Luzon Regional Athletic Association meet. Kay may player man from Pampanga nga Pampanga Delta nga masiling mo may future gid sa patag sang basketball. Davao tong nagdaog sa semifinals nila. Kag ang dako nga
nga bagay, dako nga bagay nga nakasulod sila sa finals, it's because ara si Rene Baterbonia. Asa sa nagdaog sila no sang gold kontra Western Visayas. They Luke Rose, players from St. Robert's International School. Ang pangunahan na sang ila head coach, Coach Guangco. So, dira mo makita no ang natabo. Gaano pa lang nagaumpisa pa lang sang karera ang bata, napatay. Dapat bala sigihon pa ning training ani or dapat may baguhon sila. Kanugon ang kabuhi nga nadula. Kag kontani kontani may manabat kag kontani makuha sang pamilya ang hustisya. Sakit gid ni para sa nanay kay ang nanay gid mismong nagdulong sini. Kay kung siya lang kung nabalaan niya lang, hindi niya pagpasugtan ng bata niya. Pero ari pagid ang latest nga information naton, ang Ateneo wala gid nag-reach out kay Ma'am Rovelyn. Ang masakit pagid kay nagapost sila sang pila ka mga updates pero wala sila mag-communicate sa pamilya, sa parents, sa nanay ni Rene. Biyahe si Rene sa Manila. Wala man sang staff halin sa Ateneo nga nag-upod sa punerarya. Ano ang statement sini press statement lang ang university. Dapat may may compassion kamo sa pamilya nila sini. Hindi pwede nga amo ning pagtrato naton sa isa ka player nga napatay sa insidente. Ari pagid ni isang picture walang sinend, walang update na ma'am nakuha na namin ang katawan ng anak mo. Pero ari pagid nagapati siya nga may foul play bangod do puno sang lagob ang lawas ni Rene. Di ba? Grabe gid. Muna nga dapat may manabat gid sini. Kag tani hindi lang puro press release dapat ang ginahimo sang universidad ngani. Mula nang aton nga pangabay. Kay bisan nyo ka press statement ang kabuhi sang bata hindi nyo na mabalik. Kay we understand may may nistoryahanay na ang kampo ni Rene kag ang Ateneo sa paghampang sa UAAP. Pero muna bala dapat may kahit papaano man lang may bala kita, may simpatya man kita sa pamilya. Mugid na kiti ang pamangkot sang nanay nga dito sa dagat kiti basketball ang inampang sang bata, hindi swimming. Sakit gid Kaya imagine mo nanay mo amuning nanay mo nagdulong sa imo pa airport tapos amuning matabo sa imo. 1 week ata nga wala cellphone which is nagaco-inside sa statements sa mga previous players sang Ateneo de Manila University. Ngati para sa ila grabe gid kumbaga kung sila lang guro pasugtan di na nila guro liwat pag-experiensyahan tong mga kag muna ganing gusto naton may balaan sa mga basketball players. Kinahanglan gid nila nga agyan or may ara ways para nga ma-develop ang talent kag skills ng bata. Hindi nga pang military ang training. Di ba? Kag di magsiling ka nga daan nga pang military ang training. Balana sang aton nga mga personnel from Armed Forces of the Philippines kung ano ang training nila. Ikaw basketball player, lain man yang ginsudlan mo. Amo nang dako nga pala mangkutanon sa nanay. Ngati sa isa lang kay tabo guba ang handom sang bata. Kasakit. Amo na nga sa mga ginikanan, dapat kung ano man ang mga endeavors ng inyong mga bata, dapat hands-on kamo. Hindi inyo lang mahuhuo lang kamo, pangkuton nyo gid o sisaon nyo gid.
kung ano ang mga katungdanan or ano ang mga pagasudlan ng inyong nga bata. Nga tugyan mo lang sa eskwelahan, tugyan nyo lang sa management, hindi pwede. Dapat aware ka mo sa mga nagkakatabugid. Grabe, no? May mga nagasiling gani, oh. And I hope nga may explanation nga ano ni initiation gid man bala ini or training or team building. Bla? Kay purely accident ang nagagawa sa investigation sa Philippine National Police. Initial findings pero dapat may mga ebidensya nga baka pamatuod ngiti aksidente ang natabo. Hindi pwedeng statement lang. Dogin dogin ang statement from PNP nga gin sila. Dugin dala sila sang current padulong sa mas malayo nga lugar sang dagat. Pero sa mga netizens nga nakita nga naga-comment, nakita naton nga ang Aurora dalagko gid man ang balod dira. Kung dalagko ang balod sa baler, mas dalagko pagid ang balod sa may isang Dipakulangan, sa Dipakulangan. So muna. Pero kasubo gid bisan diin nga bagay imaginable lang nanay isang time nga nag-cheer siya sa bata niya sa palarong pambansa kung ano ka-brown tapos kaligad ang duha ka semana patay na yung bata mo kasakit gid niya batsagon nantawon ta kung ano mang development sa sining investigasyon pero dapat may ma-realize ang Ateneo sini sa ginhimo nila nga training. Kagti ang kinahanglan gid guro subong sang pamilya nga magpalabot kamo sang simpatya nga kinahanglan nila. Maghatag kamo sang simpatya. Kay dira nga daan mabudlay. Mabudlay ang ginaagyan nila subong. Ngati napatay ang bata tungod sa amuni. Ngati pwede nyo manhimuon sa iban nga bagay or kumbaga lang safety sa gihapon sa kabataan ang aton nga priority. 59 minutos makalikat sa takna nga alas 2 sa hapon ang iban pagid nga mga balita patpaton naton sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Banwa. Pasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Engineer Roy Louis Caipang sa transmitter, Mr. Vermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.